So, ayun guys. So, ito yung ni-report sa atin ni engineer na hindi nagtutuloy ang kanyang NIBP. So, ngayon, titignan natin kung bakit hindi siya nagtutuloy. Ayan. So, sinaksak ko na yung sa NIBP niya and itetest natin kung gagana. Ayan. Nag-stop siya. Hindi siya tumuloy. So, ulitin natin kahit isa pa. Ayan. So, hindi siya tumutuloy. Ngayon, titignan natin sa loob kung ano yung naging problema niya. Okay. So, ayan. Tatanggalin lang natin yung apat na screw na nandito sa gilid. Para ma-check natin kung ano nga ba yung problema ng NIBP niya. So, ayan, natanggal na natin yung screw na apat. So, nabungkal ko na din. So, ayan. Ito yung laman niya. Ayan, ito yung sa LCD. Then, ito, kung mapapansin nyo, itong mga tube na ito nasa gilid. Ayan, i-check natin yan from pinaka-port niya. I-check natin kung meron bang nag-leak. Baka merong leak lang kaya siya humihinto. So, i-check natin yan. So, para makita natin ng masyado, tanggalin lang natin yung sa papunta sa screen niya. So, yan, natanggal na natin yung sa LCD, sa ano niya, sa monitor. So, ang unang i-check natin is itong port na to. Yan, kung mapapansin nyo, yan, yung port na yan. Titignan natin kung ano ba ang meron dyan. Papunta dito. Yan, yung mga solenoid niya. So, check din natin, even tong motor niya. Check din natin. So, tara, kalisin na natin to. Yan, so, continue tayo. So, kung mapapansin nyo, wala naman siyang physical damage. Yan, na-check ko din. Papunta dito. So, ayan. Na-set up ko na. So, binalik natin yung screen. Ayan, pero hindi pa natin in-screw. So, magte-testingin ulit natin mag-NIBP. Kung gagana na. Ayun, nagtuloy. Okay na. Gumagana na ulit. Ito pala guys, ang motor na naging sira ng NIBP natin kaya hindi siya nagtutuloy sa pagbigay ng reading. So, pinalitan lang natin yan and ayun, gumana na and naging successful naman yung repair natin. So, thank you and maraming salamat.